Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 90 sa may Tangub, Misamis Occidental. Sa isang liblib na nayon nakatira itong si Manolito. Ang edad niya noon, 20 anyos. Kagaya ng mga karamihang nakatira sa lugar ay ganun din kapayak ang kanilang pamumuhay. Magsasaka ang mga magulang ni Manolito. Ang mga pangalan ay itago na lamang nating Tatay Ando at Nanay Teria. May mga kapatid si Manolito. Ang isa'y bumukod na habang ang isa naman na itago na lamang nating Popoy ay kasama nila sa bahay. Nasa 9 anyos pa lamang noon ang batang ito. Ayon kay Manolito, itong si Popoy umano ay parang may sariling mundo. Hindi naman umano baliw kasi matino naman kausap, pero kapag nag-iisa lamang si Popoy, para bang may nakikita itong hindi nila nakikita. Lalo na umano kapag pumupuslit ang bata sa likod ng bahay nila, na kung saan ay may malaking bato doon at ang nasa itaas nito ay isang nakakatakot na dalakit. Ang dalakit na ito ay kinakapitan ng mas nakakakilabot na puno pa na isang dalakit din. Itong dalakit, mga kagiliw, balete ito. Marami kasing klase ng balete. May malalaki ang dahon at may maliliit din. Ang nasa lugar nila noong kapanuhunan ay 2 klase. Yung gumagapang sa bato, ito yung may maliliit na dahon, habang yung kumakapit naman sa may taas banda, ito naman umano yung malalaking dahon. Naglalampungan ang 2 punong yon. Sa likod naman ng malaking batong yon ang naglalaki ang mga puno ng lanyete, lawaan at nara. Balay gubat na yung bandang likuran nito. Minsan ay sinisita ni Manolito ang kapatid at tinatanong niya kung ano bang tinitingala nito sa may itaas. Ngumingiti lamang umano si Popoy at sinasabing wala nun. Medyo napapadalas na umano ito. Nakakatawag pansin ito dahil nasa espasyo ang kinakatayuan ni Popoy. Kahit nakatirik ang araw, naroroon lamang sa likod nakapuslit habang nakatingala. Saglit lamang umano yon, pero kinahapunan ay babalik na naman si Popoy sa may lugar. Dahil nga wala namang nangyayari ay hinahayaan na lamang nila ito. Hanggang sa isang araw umano, nakita nilang may kinakausap itong si Popoy na isa umanong babae. Napakaganda umano ng babae na ito. Maputing maputi at maalindog ang katawan. Para bang dayo ito, gawa ng may bitbit yung bag. Kasalukuyan noong inaayos ni Manolito ang kamalig na malapit sa kanilang sakahan. Si Popoy, naroroon ito banda sa daanan patungo sa kanila at kaharap nito ang magandang babae. Para na rin maging detalyado sa inyong lahat, ganito ang postura ng lugar. Malawak na sakahan yun na pinagmamay-ari ng iba't ibang residente. Pero ang lupain nilang pamilya, ito yung pinakadulo. Kumbaga nasa gilid na ng gubat. May iba namang nasa dulo bukod sa kanila, kaso hindi nga lang ito makikita sa bulwagan kasi nga nakakubli sa liblib yun. Yung bahay nila ay payak lang. Gawa lang sa amakan at pawid, pero malapad. Ang beranda ay nakabungad sa sakahan. Hindi may pagkakaila na magkakalayo ang bahay doon kasi nga lupain ang pumapagitan. Matapos umanong makapag-usap ni Popoy at yung babaeng ito, umalis na yung babae at doon ito patungo sa gubat. May daan doon na tatagos ito sa susunod na nayon, pero malayo pa. Kaagad lumapit si Manolito. Nagtanong siya sa kapatid kung ano bang sadya, at ang sabi naman umano ni Popoy ay, "Ewan ko ba, kuya? Basta kinamusta lang po ako eh.
Parang kilala niya ako pero hindi ko naman siya kilala. Ang ganda niya, kuya. Matapos marinig ni Manolito ang sinabi ng kapatid nun, kaagad niyang naisip na baka lumad na taga roon ng babae. Tapos ay trabahante ito sa may syudad at napauwi. O hindi naman kaya isang kasambahay ito na nagbabakasyon. Kaya naman nagkaroon ng kuryosidad si Manolito. Kaninong anak kaya ang dilag na yon? Wika niya sa sarili. Aminado siyang maraming nag-ibang bayan para makapagtrabaho. Pero hindi naman magaganda umano ang postura. Hindi naman sa nagmamalabis o ng lalait pero mga lokal na tao lamang talaga ang nakatira sa kanilang lugar. Para nga umanong mga katutubo. Kaso, yung ganun kaganda, para umanong iba na. Pagsapit ng hapon, habang papauwi ay nakita niya muli ang babaeng ito. Naglalakad ito sa may sakahan, patungo sa kabilang parte na kung saan naroon ang ilog. Para ba umanong maglalaba ito? Etong si Manolito ay nangangati umano ang katawan. Gusto niya talagang mausisa ang babaeng yon. Kaya naman daw noon ay imbis na umuwi ay sumunod siya dito. Tinawag pa siya ng mga magulang pero ang sabi lamang ni Manolito noon, saglit lamang umano at babalik siya kaagad. Tama ang hinala niya. Doon nga sa ilog patungo at katunayan ay nakita niya itong umupo sa bato doon. Nagsimula umanong maghubad ng damit ito. Dali-daling umatras si Manolito. Napamura pang binata dahil alam niya umano sa sarili na maliligo ang babaeng yon. Gusto niyang umuwi kaso umandar itong pagkalalaki niya. Inaamin niya yon. Pagkakataon na daw kasi yon at bakit sasayangin pa. Ganoon naman talaga yung ibang mga lalaki. Maginoo pero manyakis pala. Para umanong palakang gumapang si Manolito. Hinahawi niya mga damo. Hanggang sa makakita siya umano na magandang pwesto nun. Pagbungad niya, abay nakahubot-hubad na umano ito. Wala umanong kagamol-gamol ang katawan nun. Kumbaga, sa ugis na manok, walang pintik. Napakalinis umano nito. Lumublob ito sa tubig at lumangoy patawid sa kabila. Nang makatawid ay sumandal na pa umano sa isang bato ron. Tapos doon ay kinuskos nito ang sariling katawan. Naglugod ito kung sa Bisaya. Nakaharap yun sa kinaroroonan ni Manolito. Kung kaya naman ang binata ay ngawit na, lalo pat sobrang tagal daw nun. Hindi na nga siya umusog kahit pinagpipiestan siya ng mga langgam. Wala kasing ibang mapagtataguan. Mababang damo lamang ang meron at kapag tumayo ito, tiyak ay makikita siya nun. Noong tumawid pabalik ang babae, doon niya na nakita ang kabuuan ng kaharap nito. Napalunok na lamang ng laway ang binata tapos nagbihis yon at bumalik na. Sinuksok na ni Manolito ang kanyang katawan hanggat makakaya. Tinabunan niya na rin ng damo kasi nga ang dadaanan ng babae ay ilang di pa lang sa kanya noon. Para umano siyang sundalo noon. Habang binabahagi niya pa ngayong kwento, napapatawa umano siya sa sarili niya. Nang makadaan na ito, nakahinga na ng maluwag si Manolito. Wika pa niya sa sarili. Para umano siyang kulang-kulang gawa ng hindi man lang niya inisip kung saan magtatago ng maayos. Mabuti na lamang umano at hindi siya natiktikan. Kung nagkataon pa umano ay bubultungin siya ng kahihiyan nun. Sinundan niya ng tingin ng babae. Sumaglit pa yon ng lingon sa may likod. Kung kaya naman bumalik siya sa pagdapa nun. Pag-angat ng ulo niya, napakunot umano ng mukha si Manolito. Paano ba naman kasi ay bigla na lamang umanong nawala ang babae. Tumayo siya at ginala ang paningin sa buong lugar. Malayo pa ang kabilang parte kung kaya dapat makikita niya yon.
Pero wala talaga. Hindi niya na nakita pa yon. Tinansya niya ang oras. Mga ilang segundo lang naman yung pagdapa niya pero papanong nawala ang babae. Niloko na lamang niya ang sarili. Dulot na rin ng kaba kaya hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatago. Pagka-uwi niya, nasipatan niya umano si Popoy. Naroroon na naman ito sa likod ng bahay. Nang mga sandaling yon ay takip silim na. Baliwala lamang kay Manolito ang kapatid. Naroroon pa rin kasi umano ang kaba niya noon. Walang ano-ano ay bigla umanong sumigaw si Popoy. Nawari ba'y may tinatawag. Tumakbo ang bata patungo sa gubat. Ang tatay Ando nila ay naroroon din at nakita niya ang bata kung kaya inutusan niya si Manolita na sundan yon. Dali-dali namang sumunod si Manolito sa utos ng kanyang ama. Sinundan niya ang kapatid hanggang sa nakarating na siya sa gubat. Nakita niya doon ang kapatid. Nakatanaw sa malayo. Nagtanong naman si Manolito kung sino bang tinatawag nito. Ang sabi ng bata, yung babaeng maganda umano, napadaan sa loob ng gubat. Nang marinig ni Manolito ang salaysay ng kapatid, ay nagmungkahi na siyang umuwi na sila. Nasa isip niya noon na baka nakita ng kapatid ang dilag na umuwi ito pero nagtataka siya gawa ng sa ibang direksyon yun ang gubat papunta. Papanong nakita ng kapatid niya sa gubat, diba? Magpaganon pa man, hindi niya na binigyang pansin ito. Sumama naman sa kanya si Popoy. Habang papauwi, sinabi ni Popoy na kinakawayan umano siya ng babae. Para bang pinapalapit siya nito. Nakangiti umano yon. Ang suot na damit ay kulay itim. Takang-taka umano si Manolito nun. Napahinto siya at natulala panandalian. Bakit kulay itim? Tanong niya sa sarili. Ang pagkakaalala niya ay puti ang suot nito kanina. Talaga ba? Nakaitim? Oo, nakaitim kuya. Sexy pa nga eh. Dun oh. Dun banda. Tapos bigla na lang nawala. Gusto niyang paniwalaan noon ang kapatid. Kaso naiisip niyang mapaglaro ang diwa nito. Gaya ng sinabi sa kwento, parang may sariling mundo si Popoy. Makalipas ang ilang araw, tinanaw-tanaw ni Manolito ang daan kung saan nagtungo yung babae. Hindi yung sa gubat, yung daan mismo kung saan ang lusutan nito. Yung kabilang yun na inaabangan niya kasi at baka muling magpakita at maligo sa ilog nun. Hanggang sa hindi nakapagpigil si Manolito ay pinuntahan niyang lugar. Iniisip niya noon kung saan kaya nakatira magandang babae na ito. Habang naglalakad ay nagpalingalinga si Manolito noon. Kabisado niyang lugar at alam niya na may ilang kabahayan doon. Masusi niyang sinuri isa-isa kung makikita niya ba ang babae na ito. Pero wala. Nakarating na lamang siya sa kabilang nayon at nasilaya niya doon ang dati mga kaibigan. Maging ang pinsan niya sa panig ng nanay, nakita niya rin. Nagtanong siya kung may babae bang baguhan dito na magandang itsura. Kaso ang sabi naman ng pinsan niya ng pabiro, sino bang may magandang itsura doon? Hindi na lang kumibupas si Manolito. Wala doon. Wala sa nadaanan niya. Kung kaya ang naiisip niya noon, doon sa kung saan ito nakita ni Popoy. Sobrang lakas ng kuriosidad ni Manolito. Nabighani umano talaga siya sa babaeng yon. Bumalik siya at lumihis ng daan patungong gubat. Ngayon ay hindi na sa kabayan siya maghahanap. Bagkos ay doon na sa liblib. Kahit alam niya na wala namang bahay doon pero sa isip niya, malay natin kung may bagong nakatira, diba? Hapon na ng oras na yon at alam ni Manolito na hinahanap na siya ng kanyang ama.
Siya kasi ang tagapakain ng manok at ilan pang mga hayupan. Nagmamadali noon si Manolito. Hanggang sa sobrang layo na umano ang narating niya. Yung layo nito ni minsan, hindi niya pa narating ang lugar. Maliban na lamang sa mga sandaling yon. Pero wala talaga. Kaya naman napagdesisyonan niya na lang na umuwi na. Hanggang sa noong palabas na siya ng lugar, nakita niya ang babae na naglalakad sa may daanan patungo sa kanila. Dahil nga sa pananabik, pasimple niyang sinabayan ito. Napakabango umano mga kagiliw. Kagad siyang nagtanong kung taga saan at ang sabi naman ng babae ay taga doon lamang daw sa lugar na yon. Takang-taka si Manolito. Ilang saglit lang ay nagtanong naman ng babae kung ano bang pangalan ng binatilyo. Nagpakilala din ang babaeng ito sa pangalang Isabel. Ako nga pala si Manolito. Manolito na lang yung itawag mo sa akin. Saan ka ba pupunta? Sabi naman ng Isabel, bababa lamang umano ng bayan, may bibilin lang. Hindi alam ni Manolito kung anong nakain niya. At bigla na lamang siyang nakapagbitaw ng katagang, pwede bang sumama? Sumagot naman umano itong si Isabel na walang problema. Napangiti si Manolito. Doon niya mas lalong nakita ang mukha ng dalaga. Sobrang napakaganda talaga umano nun. Napakikinis umano ng balat. Bakat na bakat ang hubog ng katawan. Manipis ang suot na saya nito. Naalala ni Manolito ang kalokohang ginawa niya na parabang nakaramdam siya ng pagkahiya nun. Nang mapadaan sila banda sa kanilang bahay, tinawag siya ng kanyang ama at ang sabi naman ni Manolito ay sasamahan lamang niya ang babae. Kita niyang napakunot na mukha ang tatay. Tapos ay nagkamot daw ito ng ulo. Nakita niyang kinausap ng kanyang ama ang nanay Teria. Tapos ay narinig niya ang katagang, ano bang nangyayari sa lalaking yan? Sino daw yung sasamahan? Nagtaka man si Manolito noon pero hindi niya pinagtuunan ng pansin. Baka hindi lang nakita ang babae kasi nga mabilis ang paglalakad nilang dalawa. Mainhin daw magsalita itong si Isabel. Hindi nga lang tumitingin sa kanya pero hindi naman problema yon. Ayon kay Manolito, mas naging pabor sa kanya kasi nga napagsasawaan niya ng tingin ang napakagandang dalaga. Hanggang sa makarating daw sila sa bayan. Sa mismong sentro ito ng Tangob. Patuloy lamang sila sa pag-uusap. Inaalam noon ni Manolito ang detalye sa pagkatao ni Isabel. Sa kung sino ang mga magulang at saan ba sila galing. Kasi hindi niya pa kailanman nakikita ang dilag noon. Baka kilala niya ang mga magulang nito. Pero ang sabi naman ni Isabel, kalilipat lamang daw nila ng tirahan. Ang mga magulang niya naman ay hindi pa sumusunod sa kanya. Matapos daw magawa ang bahay, ay nauna na siyang pumunta doon. Natanong din ni Manolito kung bakit parang kilala nito ang kapatid niyang si Popoy. Narinig niya kasing kinakamusta ni Isabel ang bata. Ayon naman sa babae, ganoon lamang daw sila makitungo nun. Sinabi pa nito kay Manolito na antay na lamang umano siya. Babalik din siya kagad nun. Baka maabala umano si Manolito gawa ng marami daw siyang bibilin. Nako, ayos lang. Sasamahan na lang kita. Kahit papaano makatulong ako. Saan ba? Sa palengke? Tinitigan siya ni Isabel nun. Tapos ay ngumiti ito at umiling. Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon pa lang siya natitigan ng babae. Nang lambot umano ang tuhod ni Manolito, kagad na napayuko at nakaramdam ng hiya. Hindi na nagsalita pa si Manolito. Gumilid ito sa isang pasilyo doon, tapos ay sinundan niya ng tingin si Isabel habang papalayo. Napapailing na lamang si Manolito ng mga sandaling yon.
Kita niya ang malusog na pangangatawan ni Isabel na hindi maiwasan umanong magtayuan ng kanyang balahibo. Para umanong napaka-perpektong babae si Isabel. Ngayon ay alam niya na kung bakit hindi niya nasisilayan si Isabel noon. Kaya pala, dahil baguhan lamang ito sa lugar. Hindi talaga lumad na taga roon. Ang tanong nga lang ay kung saan banda nakatirik ang bahay nito. Natanong niya rin kasi ito. Inulit niya rin ang tanong niya noong bumungad ang babae sa may daan. Pero gaya ng sinabi sa kanya, naroon lang daw banda. Papanong nangyari yun ay ginalugad niya na ang lugar. Nagtataka man pero nawawala daw yung pagtatakang yon, lalo na't nahuhumaling na talaga siya sa dilag. Inantay niya umano noon ang babae. Sobrang tagal bumalik. Napaupo na nga lang siya noon sa tabi ng isang tindahan. Hindi na bumalik pa si Isabel. Mantakin niyo mga kagiliw. Nakatunganga lamang doon si Manolito at kumakalam na ang tiyan. Inabot na siya ng gabi doon. Etong si Manolito naman, may pagkabaliw din. Inantay niya talaga at hindi siya sumusuko. Umabot na lamang yon ng 8:00 ng gabi. Para umano siyang ginayuman noong mga panahon na yon. Nalipasan na siya ng gutom. Inindyan pa umano siya. Kaya naman inisip niya na lamang na baka ayaw sa kanya nito. Wala na umanong tao sa lugar. Nagmukha siyang ewan. Pagka-uwi pa niya ay bumungad ang sangkatutak na sermon. Ang sabi ng kanyang tatay Ando, saan ba daw ito nagpunta at bakit napakatagal? Doon lang po sa bayan, tay. Sinamahan ko nga yung babae. Hindi naman kayo naniniwala sa akin eh. May kasama ako. Magandang babae po. Hindi ako bulag, Manolito ha. Wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa. Nababaliw ka na ba, ha? Ang daming trabaho dito sa bahay. Kung ano-ano na lang yung inaatupag mo. Nagdodroga ka ba, anak? Hindi nga ako umiinom ng alak, try. Droga pa kaya? Tama na po tay, ang ingay nyo. Malaki na ako para pagalitan. Malaki ka na, pero bata pa rin yung isip mo. Ay nako, itong anak mong Terya. Ikaw ngayon kumausap dito eh. Parang may sarili na ring mundo eh. Ilang saglit pa, bigla namang subabat itong si Popoy. Ayon pa dito, totoo o mano ang sinasabi ng kanyang kapatid. May kasamang babae yon. O kita mo na tay, may kasama nga ako. Nakakita pala sa akin si Popoy. Hindi na lamang umano sumagot pa ang kanyang ama. Bad trip din si Manolito nun. Biruin nyo, hindi sinipot. Kaya naman dismayado ang binata. Sabi pa niya sa sarili, bukas ka lang, hahanapin talaga kita. Kinabukasan, ang agang nagising ni Manolito. Si Popoy naman noon ay nasa likod ng bahay. Nang makita nito si Manolito, nagtanong ang bata kung saan pupunta ang kuya. Sinabi naman ni Manolito ang totoo. Hahanapin niya umano ang babae. Sama ako kuya. Pumayag naman si Manolito. Kaya ayon, silang dalawa ang gumalugad sa lugar. Nagmumuni-muni ang bata nun. Naririnig ni Manolito ang sinasabi nito. May sumusunod umano sa kanila. Kaagad namang nagpalinga-linga si Manolito at baka tatay nilang sumunod nun. Pero wala. Kaya nagtanong siya kay Popoy. Sumusunod po sa ating kuya yung yung nakatira sa ibabaw ng bato. Ano bang pinagsasabi mo, Popoy? Sinong sumusunod? At saan ba yung ibabaw ng batong yan? Hindi niyo po ba nakikita, kuya? Andyan Nagtatago siya tuwing tinitingnan ko. Yung batong sinasabi ko, yun yung nasa likod na bahay natin. Doon po siya nakatira. Ito yung lagi kong tinatanaw doon. Dagdag pa ni Popoy.
Hindi umano tao yon. Lagi niya umano itong nakikita. Ayaw niya lang umanong sabihin gawa ng baka pagilitan siya. At alam niyang hindi sila maniniwala nun. Pero nakakatakot umano ito. Matapos lang makapagsalita itong si Popoy, kinilabutan si Manolito. Aminado siyang hindi siya naniniwala sa sinasabi ng kapatid. Pero may sumusunod talaga umano sa kanila doon. Dahil naririnig niya naman ang pagkaskas ng mga dahong tuyo. Nakita niya pa nga ang paggalaw ng maliit na puno. Kagad niyang napagtanto na itong si Popoy nakakakita ng hindi nila nakikita. At doon pa lang sa puntong iyon ay inamin ni Popoy ito. Kagad niyang hinila ang kamay nito at nagmamadali sila ng naglakad. Paglingon ni Manolito sa may likuran, gulat na gulat umano ito nang makakita ng sobrang bilis na naglakad patawid sa isang puno at kaagad naglaho yon. Napamura si Manolito. Sinabi niya kay Popoy na umuwi na lamang sila. Hanggang sa ilang saglit pa, paglingon ulit ni Manolito, nakita niya ulit yung nilalang. Pero parang namumukaan niya umano yon. Sobrang bilis nga lang umano ito. At kung hindi siya nagkakamali, parang kapostura umano ni Isabel yon. Kaya naman kaagad niyang inisip na baka nagkakamali lamang ng hinala itong si Popoy. Maging siya noon ay nagkakamali rin. Sinipat-sipat niya ang kakahuyan pero hindi niya na nasilayan pa muli yung imaheng yon. Naguguluhan na si Manolito. Samantalang si Popoy naman ay makikitang takot na takot. Papauwi na sana sila noon nang makakita sila ng isang bahay malapit sa may sakahan. Sa baba ito banda at bagong gawa pa. Hindi makikita sa daanan ito dahil natatabunan nyo ng makapal na kakahuyan. Maliban na lamang kung magmumula ka sa may sakahan, talaga makikita mo yon. Nagduda si Manolito. Tanong niya sa sarili ay, hindi kaya ito ang bahay ni Isabel? Dali-dali niyang hinila ang kapatid pababa. Nang makarating sila sa may daan, may lisang daan doon patungo sa bahay. Hindi man lang niya nakita ito noong hinahanap niya si Isabel kahapon. Tinahak nila ang landas na yon. Hanggang sa bumungad na ang bahay, may mga ritaso pa ng mga kahoy na putol-putol at nagkalat ang mga sako ng simento. Halata sa bahay ng bagong gawa pa lamang. Yun lamang siguro ang bahay doon na masasabing maganda. Simentado at sakto lamang ang laki nun. Doon niya nakita si Isabel. Nasa likod ito ng bahay at may kung anong pinagkakaabalahan. Nakita sila nito. Ngumiti umano si Isabel noon. Si Manolito noon ay hindi alam ang mararamdaman. Masaya ba siya o banas? Hindi kasi naging madali sa kanyang isipin ang ginawa ni Isabel kahapon. Pero kasalanan din naman niya yon. At bakit sumama pa ito? Tinawag sila nito. Tapos ay lumapit naman ang dalawa. Hindi na lang inisip pa ni Manolito yung pangyayari. Mabilis na naglaho yon dahil sa ngiting napakaganda umano ni Isabel. Humingi ng patawad ang dalaga. Nakita niya umano ang pinsan niya. Tapos ang sabi nito, ang mga magulang umano ni Isabel ay baka sa susunod na buwan palilipat. Napilitan umano itong si Isabel na puntahan ng mga ito. Para umanong matagal na silang magkakilala, Sir Seth. Kung makitungo itong si Isabel, magaan umano sa loob niya. Hindi naman nagbigay ng komento pa si Manolito. Si Popoy naman ng mga sandaling yon, nakasimangot ang muka at nakatitig kay Isabel na parabang may kakaibang nakikita dito. Ilang saglit pa, nag-aya na si Popoy na umuwi nun. Kinukulit niya si Manolito, pero ayaw pa umano ni Manolito. Mananatili muna umano sila sa lugar
Pero paulit-ulit umano na sinasabi ni Popoy na kailangan na nilang umuwi nun. Ano ka ba? Ikaw na nga tong sumama, ikaw pa tong nagreklamo. Kung gusto mong umuwi, ikaw na lang. Malapit lang naman yung bahay. Wag mo na akong isama. Kuya, umuwi na tayo. Hindi ako uuwi kapag hindi ka kasama. Sabat naman ni Popoy. Habang nagsasalita ang bata, nakatitig ito kay Isabel. Nababanas na noon si Manolito, kung kaya naman ay napilitan na lamang siyang sumama sa kapatid. Habang papauwi, nagtatanong noon si Manolito kung anong problema. Ayon naman kay Popoy, wala naman umano, basta gusto niya na lamang umuwi pero hindi siya papayag kung hindi kasama si Manolito noon. Nakikita ni Manolito na parang takot na takot itong si Popoy. Napakabilis pa umanong maglakad. Nang makarating sa bahay, pumuslit lamang sandali si Manolito pero bumalik din kaagad yon. Nagsisisigaw si Popoy noon. Huwag daw babalik dahil may kakaiba daw sa babae. Hindi umano tao yon. Abay, nababaliw na ata tong si Popoy. Anong hindi tao? Nakita ko nga yung bahay. Tapos naroon sila nakatira. Nakabalik nga siya. Pero ang problema naman noon ay wala si Isabel. Hinagilap niya ang buong paligid ng bahay. Tinatanaw pa niya ang malawak na sakahan pero wala talaga. Kaya naisip niyang baka nasa loob. Natutulog ito sa may silid noon. May silid kasi yung bahay na yon at nakasara ang pintuan. Sumilip siya sa may bintana, kung saan makikita dito ang sala. Nasilayan niya ang napakaruming loob ng bahay na yon. Hindi pa nalilinis ang sahig. Maraming mga alikabok mula sa may semento. May mga kahoy ding nagkalat nun. Nagtaka si Manolito kung bakit napakarumi may nakatira naman. Kakamot-kamot pa umano siya ng ulo nun. Pero ipinagsawalang bahala na lamang yun ni Manolito. Kinatok ni Manolito ang pinto sa may harap. Makailang beses niyang kinatok ito, kasabay ng pagtawag ng pangalan ni Isabel. Pero walang tumutugon. Hanggang sa bigla na lang nagbukas ang pintuan. Nagdadalawang isip man pero pumasok ito at nang makarating sa may pinto ng silid. Kinatok niya ang pintuan doon. Pero wala pa rin tumutugon. Sinubukan niyang buksan ito pero nakakandado umano yon. Pinili niya na lamang lumabas. Inisip niyang baka wala talaga si Isabel sa bahay. Dinapuan na naman umano siya ng kabaliwan. Akalain niya ba namang inantay niya na naman ang dalaga nun? Nagbabaka sakali itong makita niya. Inabot na lamang siya ng tanghali noon at muling nalipasan ito ng gutom. Papauwi na sana ito nang makita niya si Isabel na paparating. Nakangiti umano ito at iba ang suot na damit niya. Walang manggas at manipis, maiksi din ang salawal. Basa yun na parang naligo sa ulan. Naisip naman ni Manolito na baka galing sa ilog yon. Bakat na bakat tumano ang, alam niyo na, maselang bahagi ng babae. Kaya nga, napayuko itong si Manolito. Dinaanan lamang niya si Isabel. Pumasok ito sa loob at ilang saglit lang ay bumalik na sa labas. Nakabihis na ito, pero manipis pa rin na damit yon. Napapaisip noon si Manolito, Sir Seth. Kung sakaling naligo man yun ng ilog at sa kaparehang daanan ito dumaan, dapat ay makakasalubong niya ito. Gawa ng saglit lang naman yung nakauwi siya at bumalik kaagad eh. Doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Pero hinala niya lang yon. Sa likod noon ay ang pagnanais pa ring makausap ang dalaga. Hindi niya alam sa sarili kung bakit siya nagkaganon. Para na umanong nanliligaw siya dito.
Ayon pa kay Manolito, kahit sinong lalaki umano ang makakakita kay Isabel, mabibigani ito. Nagtanong pa umano itong dalaga kung bakit umano bumalik si Manolito. Hindi kaagad ito nagsalita. Nakatitig lamang siya sa mga mata ng dalaga. Tirik ito at napakaseryoso na mukha nun. Pumuka-buka ang bibig na wari kinakausap ang sarili nun. Wala. Gusto lang kitang makausap. Ngumiti si Isabel. Naaaliw umano siya kay Manolito. Nagtanong ang dilag kung ano namang pag-uusapan. Kwentuhan lang ba o may iba pa? Napalunok ng laway si Manolito nun. Alam niya ang ibig sabihin ng dalagang ito. Manliligaw ka ba, Manolito? Bakit hindi ka nagsasalita? Natulala habang nakanganga ang binata nang marinig niya mula kay Isabel yon. Ang bibig ni Manolito, napakamalumanay pa ng pagkakabigas, tapos kinikindatan pa siya nito. Namumutawi na sa kanyang isipan noon ang magandang kinabukasan. Sa loob-loob niya, parang sasabog na umano. Nakikita niyang para umanong gusto din siya ni Isabel. Lalo nang maghudyat ito ng tango at ang ibig sabihin ay sumunod sa kanya ang binatilyo. Naglakad ito patungo sa likod kung saan may mga mababang damo. Umupo umano si Isabel at sumandal sa isang puno nun. Kumikinang umano ang napakaputing paa niya. Kinawayan pa siya, kasama ng pagkindat. At ang pagkindat na yon ay parang panglalandi. Napamuras si Manolito. Nagpalinga-linga siya sa paligid kung may iba bang tao nun. Nauuna na ang kanyang maruming isip nun. Napalunok pa siya ng laway. Kumbaga, nagngingit-ngit na umano ang kanyang pagkalalaki. Lumapit naman siya. Kaso ay narinig niya ang boses ni Popoy. Tinatawag siya nito. Doon ito nagmumula sa may itaas. Sinagot niya naman yon sa kung ano bang sadya ng bata. Kaso ay tinatawag lamang siya nito ng paulit-ulit. Paglingon niya doon kay Isabel, napakunot ang mukha ni Manolito. Gawa ng wala na umano ang dilag doon. Ginala niya ang paningin hanggang sa nakita niya ito malapit sa may sakahan. Nakatingin sa malayo na parabang sobrang lalim ng iniisip niya. Nanlaki ang mga mata ni Manolito. Nagtataka siya kung paano nakarating doon ng sobrang bilis itong si Isabel. Tinawag niya pa ito pero lumingon lamang at ngumiti noon. Paulit-ulit naman siyang kinukulit noon ni Popoy. Nakakairita na umanong pagsisisigaw nito sa may daanan. Gusto niyang batuin yon dahil nga banas na banas siya noon. Nabitin tuloy ang naiisip niya mangyari noon nila Isabel. Wala siyang nagawa kung hindi ang puntahan niya na lamang ang kapatid. Habang nangyayari yon ay muli niyang nilingon ang babae pero wala na ito doon sa kinatatayuan niya. Popoy, ako'y napipiko na sa'yo ah. Sayang yun ah. Nag-usap kami ni Isabel. Binara mo na naman yung pagtawag eh. Kuya, hindi po tao si Isabel. Pangit ng mukha niya. Maniwala ka sa akin. Napakapangit po. Hindi po siya si Isabel. Anong pangit? Umuwi na nga tayo. Pagkakataon na yun eh. Ikaw talaga napakakulit mo. Sabing hindi siya tao kuya eh. Tingin ko yung babaeng si Isabel, yun yung nakikita ko dun sa likod ng bahay natin. Doon sa may malaking bato. Basta pangit siya kuya. Alam mo Popoy, nalipasan ako ng gutom mo pero parang ikaw pa atang lumalabas na nasiraan ng ulo eh. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Sayang talaga. Napapakamot na lamang umano ng ulo noon si Manolito. Wala lang sa kanya ang sinasabi ni Popoy. Kinagabihan noon, hindi makatulog si Manolito.
Parati niyang naiisip yung nangyari kanina. Paulit-ulit na sinasariwa sa diwa at inilalarawan niya na ang mangyari na dapat natuloy kung hindi lang dumating si Popoy noon. Hanggang sa lumabas siya ng bahay, kumakati daw talaga ang kanyang pagkatao. Sa tansya niya noon ay nasa 11:00 na ng gabi yun. Parang gusto niyang puntahan umano si Isabel. Mag-isa lang kasi umano yun. Para bang sinasapian siya ng pagkademonyo. Inaamin niyang sobrang dumi na talaga ng kanyang isip noon. Ilang saglit pa habang nasa labas, may narinig siyang kagaskas na mga tuyong dahon. Nasa likod banda ito. Tapos yung mga manok nila noon, napakaingay. Yun bang parang may ahas na nakita mga yon. Nagpupuputak tapos pagpag ng pagpag sa pakpak. Maliwanag naman umano dahil may konting sinag ng buwan. Limitado man ang kanyang paningin pero kahit papano, may naaaninag siya ng konti. Pinuntahan niya umano ang likuran ng bahay. Wala naman umanong kakaiba doon. Espasyo kasi yun bago pa ang masukal at yun ang malaking bato na may dalakit. Akma na siyang tatalikod noon nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Manolito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, boses yun ni Isabel. Pinakiramdaman niya yung maigi hanggang sa natuntun niya ang pinanggalingan noon. Sa bandang daan ito kung kaya pinuntahan niya yon. Nakita niya daw si Isabel. Kahit na madilim ay alam niyang si Isabel yon. Gawa ng napakaputi nun. Kagad siyang lumapit. Nakangiti umano ito. Tapos ang sabi ay bakit umano umalis si Manolito sa kanila. Nagtayuan ng mga balahibo ni Manolito. Hindi dahil sa takot nun, kundi nakakaramdam siya ng... Alam niyo na yon. Yung kapatid ko kasi pinapauwi ako eh. Ano namang ginagawa mo dito? Tanong ni Manolito. Ay naman kay Isabel. Gusto umano niyang makita si Manolito. Tinanong niya pa ito kung gusto ba nitong sumama. Saan naman, Isabel? Ang tanging sinagot lamang ng dalaga sa kanya. Sumunod ka lang. Lakad lamang ng lakad itong si Manolito. Papunta naman ang babaeng yon sa gubat. Kahit napakasukal at naririnig niya noon ang mga kakaibang huni, ay hindi natatakot ang binata. Sa halip ay nananabik siya. Mantakin yung mga kagiliw. Ayon pa kay Manolito, parang gusto niya ng sunggaban ng babae. Inakbayan niya umano ito pero hindi daw pumalag yon. Para umanong kinokuryente ang buong pagkatao niya noon. Kilig na para bang galing sa pag-ihi. Tapos ay nanginginig na lamang bigla ang katawan. Dahil nga sa palayo ng palayo at paliblib ng paliblib, padilim naman ang padilim ang lugar. Hindi niya na halos makita si Isabel noon. Maliban na lamang sa nakalapat ang kanyang kamay sa balikat nito. Ilang saglit lang, nakarating daw sila sa itaas ng burol. Medyo naaninag niya na. Wari pa ni Manolito. Baka dito daw mangyayari ang naiisip niya. Madamo doon pero hindi na mapuno. Nakikita umano niya ang namimituing mga ilaw sa bayan. Huminto umano si Isabel noon. Nakatanaw sa malayo na para bang nag-iisip ito. Napatanong naman si Manolito kung ano daw ba ang gagawin nila sa lugar na to. Gusto mo bang sumama sa akin? Eto, dinala kita. Gusto mo ba ako? Hindi kaagad nakapagsalita si Manolito. Napabuntong hininga siya at ang sabi pa sa sarili. Eto na yon. Sino ba namang hindi magkakagusto sa'yo? Ganda mo kaya? Bakit mo nasabi yan? Tanong pa ni Manolito.
Tapos ay hinawakan ni Isabel ang kamay ng binatilyo. Medyo mahigpit yon. At iniisip ni Manolito na nanggigigil din itong si Isabel. Akma niyang susunggaban ito kaso bigla naman itong nagsalita. At muli niyang tinanong kung sasamahan ba siya ni Manolito. Isang tanong, isang sagot lamang umano. Oo o hindi. Saang inyo ba? Doon ka naman nakatira sa baba eh. Sinamahan naman kita. Ano bang gusto mong mang... Naudlot ang pagsasalita ni Manolito. Bigla na lamang umano siyang kinilabutan nun. Sa puntong yun ay totoong kilabot na talaga. Yung mukha umano ni Isabel ay bigla na lamang naging napakapangit ang itsura. Napakaitim nito tapos yung mga mata, kulay dilaw umano. Papikit-pikit pa umano si Manolito para matiyak na hindi siya nagkakamali sa nakikita. Pero hindi talaga nagbabago ang paningin niya nun. Ang pangit ni Isabel. Animoy nakakita umano siya ng impakto. Yung suot pang damit ay bigla na lamang nawala. Tapos naging kuba na yon. Hindi niya madetalye ang katawan pero natitiyak siyang napakapangit din ng postura nang nasa harapan niya. Hindi mo pa ako sinasagot. Inaantay ko ito. Kung oo, sasama ka sa akin at magiging asawa mo ako. Pero kapag hindi, sayang naman. Gusto kita eh. Wika ng Isabel na yon. At bigla na lamang itong lumingon sa kanya. Walang ano-anong tumakbo ng mabilis si Manolito. Walang lingon-lingon at wala ding tamang direksyon kung saan siya patungo nun. Basta, tumakbo lamang siya ng tumakbo. Pero naririnig niya ang kaluskos sa likod na para bang may sumusunod sa kanya. Nagsisisigaw si Manolito. Mura ng mura at hindi niya napigilang mapaiyak. Nang makarating siya sa gubat, patuloy sa pagtatakbo ito kahit nagkanda dapa-dapa na at nakabangga-bangga pa sa mga puno nun. Bumulusok pa nga daw siya noon dahil may daan na sobrang padahilig. Tapos nawalan siya ng balanse. Kung kaya naman natumba siya at nagpagulong-gulong nun. Babangon sana siya noon kaso nakabungad naman sa kanya yung nilalang. Gumapang siya pa atras hanggang sa nabangga sa isang puno nun. Sinubukan niyang kumabig, pero may nakaharang. Ayon sa nilalang na ito, bakit umano tumatakbo si Manolito na para bang natatakot? Dagdag pa nito'y sagot na lamang ang inaantay niya. Oo lamang at hindi, at mangyayari na umano ang inaasam noon ng binata. Sabi naman ni Manolito habang nakaharang ang kamay ay hindi umano siya sasama. Layuan umano siya dahil impakto umano si Isabel noon. Tumawa lamang ng tumawa ang nilalang. Pero yung pagtawang yon ay hindi nagasgas, kundi boses na talaga ng tao. Ano bang pinagsasabi mo, Manolito? Anong impakto? Nahihibang ka na ba? Eto, mukha bang impakto? Wika ng babae. Natigilan si Manolito. Tinitigan niyang maigi ang nilalang. Pero naging tao na ito at naging si Isabel na ulit. Inaabot pa nito ang kamay at sinabing tumayo daw si Manolito noon. Teka, sandali. Huwag mo kong hawakan. Ano? Bakit wag hawakan? At bang nangyayari sa'yo? Bigla ka nang tumakbo. Halika na. Doon tayo sa amin. Tumayo si Manolito noon. Tapos ay inilapit niya ang mukha niya sa mukha ni Isabel. Si Isabel nga ang nakikita niya. Naguguluhan si Manolito sa puntong yon. Bakit naging tao na ang babae? Inisip niyang baka na malikmata lamang siya. Tapos naalala niyang hinahabol siya ni Isabel. Naawa tuloy umano siya dito.
Humingi siya ng tawad. Sinabi niyang may iba lang siyang nakita kanina. Hindi umano kaaya-aya yon. Basta natakot daw siya dahil nagmukhang impakto umano si Isabel noon. Madilim kasi, Isabel. Pasensya ka na. Ayos lang. O gusto mo bang sumama o hindi? Inaantay ko yung sagot mo. Gusto kasi kita. Kahit pa man naging tao na umano ang kaharap niya noon, nagkaroon pa rin ng latak ang isip niya sa mga binitawang salita. Ang oo at hindi noon. Nagkaroon siya ng takot na sagutin ang tanong ng dalaga. Kaya naman hindi na sumagot si Manolito sa alok nito. Sabi ni Manolito, pag-iisipan niya, bilang respeto umano sa sarili at sa babae noon. Ihatid na lang kita sa inyo. Huwag mo na akong ihatid. Malapit lang naman dito yung bahay namin. Sige, iintayin ko yung sagot mo, ha? Sambit ni Isabel. Hindi na nagsalita pa si Manolito. Tumango lamang ito at umalis nun. Hindi mawala-wala sa isip niya yung kilabot kanina. Ipagpalagay na lamang umano na namamalikmata lamang siya nun, pero para umanong totoo. Naaamoy niya pa nga noon ang bibig ng impakto na sobrang baho. Kaya paano daw nangyari yon? Inabot na lamang umano ng umaga noon si Manolito, pero hindi talaga siya nakatulog. Nakaupo siya sa may kamalig doon sa may sakahan na para umano siyang wala sa katinuan. Nakatulala lamang umano yon. Tinawag pa siya ng kanyang ama at sinabing ang aga daw nagising ni Manolito. Pero ang hindi alam nito, hindi pala nakatulog ang binata noon. Dahil nga sa pagkabagabag noon ay naiisip niyang punta ng bahay nila Isabel. Naguguluhan siya. Iniisip niyang baka totoo yung sinasabi ng kapatid niya na hindi tao si Isabel. Pero sa loob-loob niya noon, nanghihinayang siya kapag ganon. Kaya gusto niyang kumpirmahin. Ayun, pinuntahan niya nga umano ang bahay. Pero ang nadatnan niya doon ay isang lalaking nasa husto ng edad. Nagtitirik ito ng kandila sa gilid ng bahay na yon. Napakunot ang mukha ni Manolito. Bakit may tao at nagtitirik pa talaga ng kandila? Hinahanap niya si Isabel pero hindi niya makita ito. Nang masipatan siya ng tao, nagtanong yon sa kung anong sadya ng binata. Nakita niyo po ba si Isabel? Tanong nito. Sumimangot umano ang mukha ng lalaki na para bang galit nun. Lumapit sa kanya ito tapos, ako yung tatay niya. Kilala mo siya? Sigurado ka ba? Oo naman po. Madalas nga kaming magkita at nagkausap pa eh. Ano ka mo? Nakikita? Wika ng lalaki tapos tumingin ito sa malayo. Gulat na gulat si Manolito sa naging salaysay ng tatay ni Isabel noon. 4 na buwan nang patay ang anak ko. Nadisgrasya siya. Itong bahay na to sa kanya to. Naipundar niya bilang guro. Gusto niya kasing manirahan sa bukid eh. Sigurado ka bang nakita mo siya? Baka naman nagbibiro ka lang. Hindi na nakapagsalita si Manolito. Binalot umano ang buo niyang katawan ng matinding kilabot. Kung ganun pala umano, sino yung Isabel na nakikita niya sa lugar? Walang ano-ano'y umuwi si Manolito. Kinausap niya si Popoy at sinabi niyang tama ang kapatid. Hindi daw si Isabel yon. At kung hindi siya nagkakamali nun, totoo talaga yung impaktong nasilayan niya kagabi. Hindi umano ito si Isabel. Umalis ka pala kagabi, kuya. Sabi ko naman sa'yo, hindi tao yun eh. Diyan yun nakatira sa likod ng bahay oh. Nung una akala ko bata lang nasing edad ko eh.
Tapos yung naging pangit yung mukha bigla. Inaaya nga akong sumama sa kanya pero hindi ako pumapayag eh. Matapos na marinig yon ni Manolito, walang pag-aalinlangan niyang pinuntahan ng isang albularyo malapit sa lugar nila. Sinabi niyang lahat na may impakto manong nakatira sa likod ng bahay nila at nagpapanggap itong tao. Sa isip-isip nito ay baka umano nais nitong manguha ng tao at dalhin mismo sa lugar nila noon. Nung una ay hindi daw naniwala kaagad yung manggagamot na yon. Kinakailangan niya ng pruweba at baka gawa-gawa lamang daw ni Manolito ito. Nagtungo ang albularyo sa kanila. Nagtaka pa nga umano noon ang magulang nila Popoy at Manolito. Nang makita ang malaking bato na may dalakit, nakumpirma ni Mang Lando na may nananahan ngang nilalang. Delikadong klase ng lamang lupa umano yon. Mabuti na lamang at tinanggihan sa tanong kung sasama ba o hindi. Dahil kung sumagot pa umano ng oo, ay maisasama ng nilalang ang sino mang tao sa kanyang mundo. Si Popoy, bukas umano ang pandama, kaya nakikita niya yon. Pero dahil tinanggihan ito ni Popoy, lumipat naman umano kay Manolito. Pero ang anyong impakto ay hindi nakikita ng binata. Napamura si Manolito at lahat ng nakikita niyang kaaya-aya sa inaakalang si Isabel. Yung alindog, yung kagandahan nito, lumalabas na pangaakit lamang yon. Kamuntikan pa siyang madali. Umiral pa naman umano ang pagkalalaki niya. Mabuti na lamang at hindi siya nagpadala nun. Ayon kay Mang Lando, hindi daw natataboy ang mga engkanto. Dahil katulad ng mga tao ay nananahan din ito sa mundo. Nabasbasan ng karapatan. Pero may sutil talagang gustong mang-alipin ng mga tao. Kung nagkataong nadukot si Manolito, ay magiging alipin ito o alaga ng nilalang na yon. Nilagyan lang ng mga pangontra ni Mang Lando ang paligid ng bahay. Hindi man tiyak na hindi na makakapanalasa ng tao pero ang importante, alam na nila ang kalidad ng lamang lupa sa may likod. Nang dudukot ito ng tao. Hanggat maaari, kapag may lumapit na ibang tao sa lugar, abisuhan. Magaling umanong manglinlang ang mga lamang lupa. Pupunteryahin ang kahinaan ng isang tao para manakit. Sa likod ng lahat ng yon, sobrang nanghihinayang si Manolito. Aminado siyang napaibig siya talaga. Naawa siya sa totoong si Isabel. Nailalarawan niyang maganda talaga yon dahil nga yun ang ginaya ng lamang lupa. Siguro daw ay napabisita si Isabel sa lugar na namataan ito ng nilalang. Kaya ginaya dahil nga maganda at madaling makaakit. Nagsindi ng kandila si Manolito sa bahay na ipinagawa ni Isabel noon. Nagmumuni-muni ng dasal noon. Kung may mapupulot man na aral dito, yun ay huwag pairalin ang kuryosidad at ang pagkalalaki. Maging mapagmatsyag muna. Alam nyo, itong kuryosidad naman talaga ang naglalagay sa atin sa alanganin. Lalo na kapag sinabayan ng pagkalalaki o pagkababae. Partikular lamang ito sa mga bagay na hindi tayo sigurado at alam nating napakadelikado. Kinakailangan din kasi natin niyang kuryosidad. Pero dapat ay sa tamang paraan at sa tamang sitwasyon. Kung nagkataon pang hindi na agapan ni Manolito, siguro nagsisisigaw na ang kaluluwa niya sa mundo ng mga laman lupa. Maiiwan ang katawan niya sa mundo ng mga tao. Pero patay na yon.